Thank you. Assalamualaikum, magandang hapon sa lahat, lalo na sa mga Club 20. Ano yun? Ano daw yung Club 20? Club 20% discount. Ang ating senior citizens. Kasi pangit tingnan yung senior citizen, Club 20 na lang. At of course, no, yung ating paggalang sa ating barangay chairman, April Morales, at yung dati po nating barangay chairman, Sineros, at sa lahat ng mga kagawad, mga barangay officials, at lahat na po na nandito. Of course, yung mayor natin na may pinapakita sa akin na pupuntahan daw after dito, balikbata daw kami mamaya, no? And yung ating vice mayor, pag nakilala nyo itong vice mayor natin, sasabihin nyo, talagang ito na yung chance na magkaroon ng tandem ang mayor na hindi iiwanan ang ating mayor. And of course, yung ating 10 konsehal, na pakinggan nyo na po, may kanya-kanya silang dala, may kanya-kanya silang kapasidad. Ang Cotabato City po ay hindi ordinaryo na lugar. Kailangan natin mga professionals, kailangan natin marunong gumawa po ng mga ordinances. Kailangan natin marunong manindigan ng mga leaders. Sa inyong lahat na andito, ako po uli si Sandra Sema, nanungkulan bilang 3-termer congresswoman from 2010 to 2019. Ngayon lang ako uli magbabalik, magkakandidato sa pagka-congresswoman. So, ano ba ang dala ni Sandra Sema? Siguro, yung sabi ni Papa IQ, sabi niya, yung mga kandidato dapat yung track record nila ang babanggitin nila at ano yung kanilang plataforma. Ano po ba ang naging track record ko? Nung time ni Mayor Sema, ito po si Popoy, si Mayor Bruce at si Attorney Anwar, mga kasama po ito lahat ni Mayor Sema. During that time, gumawa sila ng Master Development Plan. Ito pong Master Development Plan ay in-identify po yung vision ni Mayor Sema for Cotabato City. Nung time ni Mayor Sema, actually, dito lang tayo sa sentro. Dito lang ho halos. Yung 4 na street lang na yan ang Cotabato City. Dahil wala pong kalsada papunta sa Poblacion Mother, Poblacion 9. Walang kalsada papunta sa Tamangtaka Mother, 1, 2, 3, 4, 5. Walang kalsada papunta sa looban ng Baguados. Walang kalsada papunta sa Timaco. Noong pong matapos ni Mayor Sema ang Master Development Plan at ako ay naging congressman, ito po ay dinala ko sa DPWH. And because it's a product of a well-studied plans with all the surveys and everything. For the first time in history, talo ko pa po ang ibang mga congressman. Dahil in Cotabato City alone, nakakakuha ako ng worth 2 billion project a year. Yan na po ang resulta. Halos binalot na po natin ng simento. Yung doon banda po sa Tamangtaka at dito sa Kalanganan Mother dahil po sa baha. In my first term, naglagay po tayo ng 200 million pesos doon sa Simoy River para ang tubig galing po doon sa Ambal River, doon sa may Iranon area, ay hindi didiretso dito sa ating Rio Grande, kundi dadaan siya, didiretso siya ng Simoy. Kaya pinalagyan po yan natin ng buffer. That's 200 million pesos. Pangalawa, yung pong mga kalsada natin that time, alam mo, Mayor, yung ginawa ko, 2010, pinatawag ko ang lahat ng MPDC, yung mga Municipal Planning and Development Officer. Sabi ko sa kanila, kasi alam ko namang hindi mga mayors, hindi barangay captain ang may alam kung ano yung mga kailangan. Sabi ko, isulat nyo ang lahat ng gusto nyong proyekto. Ang lahat ng mga pangarap nyo. Sabi sa akin ng 11 municipalities, ma'am, para saan? Sabi nyo lang, isulat nyo lang. Teacher kasi ako. Mahilig ako gumawa ng lesson plan. Mahilig ako gumawa ng plano. Noong 2011, ang gusto ni President Pinoy, i-postpone niya yung ARM election. Alam po ito ni Attorney Malang. Dahil gusto niyang i-appoint noon si Mujib na kanyang classmate sa Kongreso para maupo. Nakita ko yun agad, napansin ko yun. So, nung kinausap ako ni Secretary Jess Robredo, sabi niya, Bay, ikaw ang pwede mag-sponsor ng
postponement kasi taga-arm ka. First termer pa ako that time. Dapat yun si Kakabagaw kasi veterano na si Kakabagaw. Pero taga Dinagat Island. Hindi siya local dito. So ako yung napilitan na tumayo. Ang tanong ko kay Jess Robredo, Kuya, Brad ko kasi yung apo yun. Kaya yung closeness namin automatic. Kuya, ano meron dyan? Mag-postpone na tayo. Kawawa ba kami? Ang dami-dami kong kalsada doon, hindi nagawa. Nangampanya ako, kahirap-hirap. Punta ako doon sa isang munisipyo ko, magsakay pa ako ng pampo, yung Dato Black. Mag-akyat ako doon sa mga bundok, kahirap-hirap. Tapos sabi niya, anong ibig mo sabihin? Sabi niya, dapat lahat ng mga kalsada namin magawa. Yun na yun, nagbigay sila ng 8 billion na stimulus. Stimulus bang tawag doon? Stimulus fund. Ako lahat ng nilista. Kasi, itong Cotabato City, hindi siya armed. Alala nyo, ang Cotabato City noon, Region 12. So, yung 2 billion na yun, para lang yun sa Persisico, Maguindanao. Binigay ko yun. Kaya, sunod-sunod na yung kalsada sa Boldon, Barira, Matanog, Parang, Dato Blas, Singswat, Upi, Northern Kabuntalan, Mother Kabuntalan, Dato Udin, Singswat. 2 billion ng 8 billion na yun, nakuha ko lahat para sa First District of Maguindanao. Sa Cotabato City, dahil meron tayong Master Development Plan, dyan na po nag-umpisa na lahat yung paggawa natin ng circumferential road. Yung pong Singswat Avenue, maalala ninyo, pinawiden natin yan. Gabi, pinalagyan natin yan ng asfalto. Paggising ninyo, asfaltado na. Yan po ang mga ginagawa natin noon. Pero wala pang social media noon. No? Hindi natin sinasabing atin kasi gobyerno naman yun. Pero hindi makakarating yun dito kung walang nagsungkit doon sa national government. Kasi more than 300 congressman nag-aagawan niya ng pondo. Kung nakaupo ka lang dyan, kung hindi ka naman kilala doon at mas lalong hindi ka marunong mag-follow up ng project, kawawa ka. Ngayon ang tanong ko, may project ba dito yung nakaupong congressman? Haka may project, tinatago nyo lang. Wala? Ay, lahat po ng pinupuntahan kong munisipyo, wala po. Except sa kung saan sila na munisipyo. Okay? Hindi ako naninira, sinasabi ko lang, sayang ang boto natin kung yung laki ng pondo dun sa national government, hindi natin mahila para sa atin. Sayang po yan dahil maraming plano si Mayor dito sa Cotabato City, hindi kaya ng kanyang pondo at yung pong pondo ni Bar maraming may-ari. Pero ang pondo ng congressman ay Cotabato City lang at saka yung areas ng Maguindanao del Norte, of which number 1 po na gagawin ko is separate ko na ang Cotabato City as a separate congressional district. Para yung congressman natin, 37 barangays na lang ang inaasikaso. Yung congressman sa Maguindanao del Norte will take charge of the 12 municipalities. So, mas malaki po ang ating magiging pondo. Bakit magbabalik si Baisandra? Hindi na po nasundan yung mga proyekto natin dito na i-connect yung Miwaroy Bridge at saka Turbing Bridge. Sino pumupunta dito sa Timaco? Taas ang kamay. Lahat. Di ba nakikita niyo yung bridge na walang kalsada papunta sa kabila? That's only 1.2 kilometers. Mga 200 million, kaya na yan. Bakit ang mahal? Kasi gusto ko po itaas yung tambak para maging flood control. Hindi siya ordinaryong kalsada lang. Kailangan iakyat natin yung tambak para po maging flood control mechanism. Yung ating New Timaco Seaport, 2017, ang last na budget no, 90 million. Dapat after that, another budget. Pero wala na po tayo sa Kongreso. Bakit kailangan natin ng New Timaco Seaport? Dahil mahal ang lahat ng bilihin sa atin. Bakit? Galing pa yun ng Jensen. Galing ng Davao kasi nandoon ang port. Ngayon, kung tayo may port dito, diretso yun sa atin, wala na yung additional cost papunta sa atin. Eh syempre, pag pumunta po yung mga produkto dito, hindi pwedeng umuwi yung barge o barko na basyo. Kailangan meron tayong ginagawa dyan, yung sa proposed economic zone, na magkaroon ng maraming pabrika para dito nagagawin yung mga finished product. Paglabas niya, diretso benta sa iba't ibang lugar. Yan po yung sinasabi kanina ni Attorney Anwar Malang about livelihood. Pero kailangan mo ng infrastructure
to generate that kind of livelihood. And only an economic zone na meron siya mga pabrika where they can hire people to work in that pabrika to produce finished product. Saging, corn, coconut, even dressed chicken, shrimps, boneless bangus. Yung ginagawa doon sa Jensen, ba't hindi natin gawin dito sa atin? We have lots of raw materials. Pero nga, kailangan merong mga magagaling, merong mga taong nakikita kung ano yung kailangan development. Kami po ng ating mayor at ng vice mayor, binibigay po namin sa Cotabato City ang chance for the first time in history, elect people that are aligned towards the goal of making Cotabato City great again. Kailangan si congressman, si mayor, si vice mayor at ang 10 konsyal, pagbigyan nyo isang beses lang. Pag hindi po kami nakadeliver ng maayos, sa kanyo na kami botohan pa isa-isa. Pero for 2025, let us deliver straight vote for UBJP. Pag-usapan natin yung pera. Pag-usapan natin ang ayuda. Ang ayuda ay ginagamit sa panahong kailangan mo yan. Sa panahong ikaw ay nabaha, sa panahong ikaw ay nangangailangan, at halimbawa ikaw ay nasunugan. Hindi po yan ginagamit during election. Tapos after election, goodbye. Saka na uli magkita-kita after 3 years. Goodbye sa mga proyekto pag yun po ang ating gagawin. Goodbye sa mga pangarap natin magkaroon ng livelihood program. Goodbye sa scholarship na ipuprovide po namin lahat para dito sa Cotabato City. So tayo po, mga mature naman tayo, mga Club 20, ito pong mga anak ninyo, subukan nyo po, ibigay nyo ang buong tiwala para mabigay namin sa inyo yung serbisyo na dekalidad. Bakit po? Makalapit man kami sa barn. Bakit? We are their creation. Kami po ay bunga ng kanilang mga pagpaplano kung sino ang patatayuin ngayong election. Choice ba namin ito? Of course, gusto rin namin tumakbo. Pero sila po ang pumili sa amin na maging official candidate na UBJP. Ibig sabihin, nakitaan kami ng konting kabaitan. Nakitaan kami ng konting mabuting intensyon. Nakitaan kami ng konting nagawa. So, hindi po makahiya ito dahil on our own, we carry something in the service of the Bangsamoro, in the service of Cotabato City. So, isa pa. Magtanong ako sa inyo. Kaya nyo bang traidorin ang tatay or ang anak na nagbigay sa atin ng kapayapaan? Sino ang nagbigay sa atin ng kapayapaan? Maraming presidenteng dumaan sa atin. Nakuha ba natin yung kapayapaan na wala ng giyera? Wala. Yan po ang tinatanong ko sa inyo. Kasi, dapat bago magdesisyon sa ganyang klaseng mga desisyon, magtanong ka muna sa nire-represent mo kung ano yung kailangan nilang gawin. Ako, tinanong din ako, pag ikaw ba at hiningi sa yung speaker na pumirma ka ng impeachment, being me, being by Sandra, sabihin ko, speaker, pag-usap muna kami ni Presidente. Dahil naging deputy speaker ako, hawak ko ang ilang congressman, meron akong dala na power. So, pag nandun ako kay Mr. President, alam niyo sabihin ko, Mr. President, hindi mo kailangan ng pirma ko. May 200 na lang pumirma. Kasi pag pumirma ako dyan, delikado yung peace process. Pero ang mas mabuti siguro, Mr. President, yan, nagpirma na yan, ayan na yan, ako, ang hingiin ko sa'yo, wala ka pang maging malaking project doon sa barn, wala pang BBM project, baka pwede mong gawin yung bridge? Simoy Bridge to, maglagay ka ng 2 billion doon para makagawa kami ng secondary bridge kasi maputol yung bridge namin na hindi na kami ma-interconnect. Bigyan mo kami yung Pulyok Port, gawin mong international port, maggawa ka ng coastal bridge na yung parang ganun sa
Cebu ang mga klase ng mga ganyan para ang mukha ng Marcos noon at ang mukha ng Marcos ngayon ay magkakaiba and people will respect and remember you, Mr. President. Kaya kong gawin yan. Kasi hindi man para sa sarili ko yun. Para sa kanila. Hindi mo na na-try daw yung taong pinagkautangan mo ng loob. Binigyan mo pa ang chance yung presidente ngayon na i-prove niya ang sarili niya sa pamamagitan ng maraming proyekto makaka-benefit sa Bangsamoro. Anong ibig sabihin nun? That's matured thinking. That's enough ng Bangsamoro. That's making people contribute para umayos, gumanda ang lugar. Ang kapalit ng impeachment, 150 million. Nakakakuha nga ako ng 4 billion ng budget, hindi ko kailangan pumirma ng impeachment. Walang palakpak. Bakit? Sumbong ko kayo, ha? Sumbong ko kayo. Isang text lang kayo. Hindi, totoo pong sinasabi ko, it takes maturity to deal with situations. Hindi ka pwedeng parang bata na magsusumbong. Hindi, isipin mo, ano makabuti sa'yo? Instead na masira ka, ayusin mo para walang masira. Kasi in fairness din naman dito sa ating president, may utang na loob ang Bangsamoro sa kanya. Bakit? Di ba in-extend niya na ilang beses yung mga leaders natin? That's something to be grateful for. Ako, yung isang tao, hinahanap ko talaga anong mabuti sa kanya. Kasi nag-mature na po si Vice Sandra. Hindi katulad noon na talagang, ay nako. Di ba? John? Noon talagang palaban talaga ako. Kasi kung hindi ako palaban, wala tayong makukuha. Napabayaan tayo. Pero nung naging palaban na ako, magsabi na ma'am, meron pa kami dito nakaseparate na budget. O sige, go. Ayan. Ganyan. Ganyan po kumuha ng budget. Hindi nakukuha yan sa pa-cute. Nakukuha po yan sa determination, sa pag-prepare ng lesson plan. Kung sino ang lalapitan, sinong kakausapin. So, hindi na po ako magpatagal, pero very important ang message ko. Ako po ay taga Cotabato City. Kayo, taga saan kayo? Taga Cotabato City din kayo? Okay. Alam na naman, magboto pa kayo sa taga-ibang lugar. O, diba? Ang Cotabato City ay para sa Cotabateño. Tama? Tama. O, walang masama sa mga sinabi ko? Baka i-marites nyo ako. Ha? Wala? It's alright. It's alright. Kasi we want the best for our people. We want the best for our people. Matagal na panahon na iwanan na tayo ng iba't ibang mga lugar. Super duper mga develop na sila. Tayo ngayon pa lang. Kasi nakita niyo bang may gera ang MILF pati ang mga sundalo natin? Wala na. Ako, pag nangangampanya ako, pumupunta ako ng darapanan, yung mga binigay sa akin na escort na mga marin. Sabi nila, oy, ma'am, ano na ito? Kasi mga mataganyan, ng mga puti na buhok, mga matatanda. Sabi ko, relax, may peace agreement tayo. So, nag-uusap sila. Yan ang peace. Noon, hindi pwede magkita kasi bakbakan. Ngayon, nag-uusap. Yan ang kapayapaan. Yan ang ipinaglaban ni Vice Sandra Sena sa Kongreso. So, sa inyong lahat, maraming salamat. Isa lang hinihingi ko. Let's prove to Cotabato City that we can unite under the banner of UBJP. Maraming salamat po. Ano number ko? 3! Ano daw? 3! Ano number ni Mayor? 4! Ano number ni Vice Mayor? 2! I-memorize na natin itong line-up namin. Ako, teacher ako, graduhan ko kayo. Baka 75 kayong lahat. Saan yung kodigo mo ko? Si Popoy man ang may kodigo. Ito. May kodigo si Popoy. Oh. Madali lang, ha? Sino ang next, number, di ba? Sabi nyo, 3, 4, 2. Okay, sa councilor, number 6. Kandaw. Pakinggan nyo ha kasi nagra-rhyme. 6, 8. Sinong number 8? Gatumano. Next. Ano number? 10. Okay, 6, 8, 10. Next. 12. Huwag ka muna mag-28 yan kayo. Hindi pa tayo tapos. Huwag talaga 75 grade mo. 6,
Popoy Formento. Anong next sa 12? Ha? 22. Okay? So, ibig sabihin ito, even number, ha? 22, Anwar Malang. 24, Mangelen. 25, hindi pa ako club 20. Dalawang taon pa ako bago mag-club 20. 24, Mangelen, 25, Midtimbang, uy, magsunod-sunod, no? 24, 25, 26, Jonas, 27, Pangilan, and 34, Datura Isma, 34. So, tingnan nyo ha, ang number ko 3, ang number ni Mayor, 4. Ang last number ng City Councilor natin, 34. Makuha nyo? Oh, so, tinuray ni Har, ayaw mo pagkuhan. Magtinuray ka, yung mga senior na baya mo. So, kaya? 13-0, kaya? Tingin kayo sa mata ko. Kaya. Maraming salamat, Isihil. Maraming salamat. Okay, kaya ba natin ang 13-0? Ayan, wala na tayong mag-iisipin. Number 3, number 4, number 2, 6, 8, 10, 22, 24,